Mga kapuso, high-tech na rin ang padulas sa ikasampung ahensya na pinaka-inireklamo sa Anti-Red Tape Authority, ang Bureau of Customs. Kaya sa pagpapatuloy ng serye ng ating special report kontra red tape, busisiin natin kung bakit tila hindi na nawawala ang umano'y sistema ng tara pag may ini-import sa bansa. Dahil kung taga-customs ka, nagsisilbi ka dapat. Bawal ang red tape. Narito ang aking special report. Hindi nawawalang tara system o padulas. Happy Friday dahil may distribution daw ng payola. Nakita raw na may padulas na nakasingit sa mga papel. Pinangalanan niya ang ilang miyembro ng Bureau of Customs na sinibak at iniimbestigahan na. Malalaking halaga ng kargamento ang nakakapuslit. Ang numero unong puna dito po sa Bureau of Customs, ang sistema ng katiwalian na para bagang anay na hindi na raw nawawala. Katunayan, ibinilang ito ng Anti-Red Tape Authority o ARTA sa mga ahensya ng pamahalaan na pinaka-inirereklamo ng ating mga kababayan. Ang grupo ng importers at brokers na Aduana Business Club, ilang dekada ng saksi saan nila'y kalakaran ng katiwalian sa ahensya. Sa pag-i-import, mga importer at broker ang pangunahing nakakatransaksyon ng Bureau of Customs. Ang importer o yung consignee ang mga nais magpasok ng kargamento sa bansa. Ang mga broker ang tumatayong ahente para sa importer. Ako, 46 years na akong nagtatransact dito sa atin sa Bureau. Hindi naman nabago yun, hindi naman nawala yun. Ang hirap-hirap makapasok sa port. So para ka lang magkaroon ng easy access, bigay ka na lang. 100, 200. Pinakamahina na yung mga 1,000 to 2,000 ang per entry. Kwento ng isang broker na aming nakausap. Kapag nag-submit ka lang ng import document at may nakita silang problema, ganon din ang hihingiin sa'yo. May pera din involved. Dadaan mo sa may office nila, tapos ilalaglag mo sa basurahan, yung nakasobrang pera. 1,000 to hundreds of thousands para ma-release yung docs mo, para makapag-proceed ka sa delivery. Minsan naman, may messenger pa. Sabi ng isa pang broker, makabago na ang sistema ng pagpapadulas. E-wallet. Pag nagkasundo sila, kukunin na lang yung number nung taga-customs. Tapos, lalagyan na lang ng pera ng importer o ng broker. Sometimes may million. Pero kadalasan hindi naman daang libo. Sino-sino ho nilalagyan dyan sa pagkakaalam niyo? Yung mga nasa baba lang. Lalo na sa panahon ngayon. Aminado ang Bureau of Customs sa reputasyong kadikit ng ahensya. Pero malaki na rin nila ang naipatupad na pagbabago. Hindi na siya kasing talamak. Pero hindi rin ho kami magsisinungaling na totally na i-eliminate na agad namin ngayon yan. Sa sumbong ng lagayan via e-wallets, Napaka-traceable ho niyan. No? Alam naman ho natin na lahat ng e-wallet natin verified yan. And we encourage lahat ho ng aming stakeholders na kung meron man nang hingi sa inyo at meron transaction na ganyan, pakireport ho sa amin. We'll treat the information confidentially and a-action na namin. ayon sa Anti-Red Tape Authority, ikasampu ang Bureau of Customs sa mga ahensya ng gobyernong inireklamo dahil sa hindi pagsunod sa itinakdang tagal ng proseso. Sa karanasan ng Aduana Business Club, karanimang nangyayari ang umunoy hingian at bigayan ng padulas sa simula pa lamang ng importation process o bago mailabas ang kargamento sa pantalan. Merong tinatawag na Brokers Lounge dito po sa Bureau of Customs pero taong 2020 ito ay binuwag dahil ayon ho sa pamunuan, isa itong paraan para magkaroon ng contact yung broker at yung mga tiwaling opisyal ng Bureau of Customs. Mayroon sila ngayong BOC Customer Care Center kung saan makikipagtransaksyon ng mga broker. Ito sir ang nagkikater po sa core process ng Bureau of Customs. Meron po tayong receiving, meron din po tayong information management para sa mga inquiry. Ang kapartner po niyan sir, yung pass control po natin na nag-i-issue ng access pass. Kinumusta namin ang mga naabutan naming nakikipagtransaksyon dito. Maganda naman po. Once na in-encode na po namin yung entry, ipapalo up po na po sa section, and then pag na-final po yun,
babayaran na po sa bangko, and then i-release na po namin kargamento na magbabayad ng arrested warpage. Mas gusto ko po yung dati kasi mas mabilis po yung dati. Dire-diretso na lang kami pumapasok, hindi katulad ngayon po. Daraan din sa risk management system na nagtatakda ng daraan ng lane ng kargamento. Green lane, kumpasado sa lahat ng requirements at inaasahang makiklear na ang kargamento sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Hindi lalagpas sa isang araw ang mga itatakda sa yellow lane na sasailalim lamang sa document examination. Magtatagal ng halos 2 araw ang mga kailangan dumaan sa orange lane o yung x-ray examination. Ang mga truck na yan, isa-isa pong papasok dito sa tinatawag na portal scanning machine. Mula ho rito sa aking kinatatayuan, papasok ho sila roon para ho makita ng mga taga Bureau of Customs kung wasto at tama at kung ano ang laman ng mga truck na yan. Sa red lane, ang mga kailangan buksan at suriin ang laman o physical examination na maaaring umabot mula 2 hanggang 3 araw. Dito po dinadala ang mga kargamento na tinag nila na red. Katuwang ho dito ang PIDEA, yung K9 unit nila. Pagkatapos masuri, magbabayad ang broker ng duties, taxes at iba pang charges sa Arrastre Bangko. Auto-debit ang sistema, automatikong nababawas sa in-enroll na bank account ang bayad. Kada araw, nasa humigit kumulang 10,000 container vans ang napoproseso ng customs sa buong bansa na kanilang minomonitor sa Customs Operations Center. Being the command and control center of this the bureau, within which you can see the examination area. So we can see here the process of inspection in all ports, actually nationwide. Meron pa rin ho kaming mga unti-unting reports na natatanggap, nahuhuli at nakakasuhan. Ang goal ho ni Commissioner, at least within the year, we're able to procure a new customs processing system, a modern one na ma-address ho lahat ng mga bagong trade developments. Isa sa mga target ng Bureau of Customs ngayon, isulong yung pagbawas ng human intervention. Ibig sabihin, i-automate at gawing computerize lahat ng transaksyon. Sa ganitong paraan, alisunod sa kanilang paniniwala, mababawasan daw yung lagayan at yung mga padulas. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Sinagot ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang ilang isyong tinalakay sa special report ng 24 oras kagabi, kaugnay sa mga reklamo sa Bureau of Customs o BOC. Sabi ni Nepomuceno, karamihan sa mga reklamong natatanggap nila sa BOC ay may kaugnayan sa delays at procedural issues at hindi anya kaugnay sa TARA system o padulas. Tinukoy niya ang isang parte ng ulat kung saan mayroon umanong mga nagbabayad para mapabilis ang pagpasok ng mga kargamento sa port. Giit ni Nepomuceno, issue umano ito ng port congestion at hindi ng customs. Anya, bagamat nasa listahan bilang ika-10 ahensya na pinaka-inirereklamo sa Anti-Red Tape Authority. Nakatulong anya ang mga reformang ipinatutupad nila sa kawanihan. Hindi raw sila titigil hanggang mawala sa listahang ito ang customs. Kung akong tatanungin, hindi pa kami dapat maging masaya dahil nasa number 10 pa ng agencies na most complained. Pero pag binasa nyo yung mga reklamo doon, more on procedural issues yon. Ibig sabihin, hindi tungkol sa mga lagay-lagayan yon. Ano? Questions on deletion, procedural issues yon. Then may 12 doon na hindi na-aksyonan, dahil hindi, o 11, 12, na hindi na ipadala sa BOC ng ARTA. Pero lahat na naipadala sa BOC, na-resolve yon. At kung titingnan ninyo further, dapat matuwa tayo, dati number 2, number 3, number 4 ang BOC, naging number 10 eh. Kahit papano may konting improvement tayo.